Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, yung mga producer ng It's Showtime matapos makatanggap ng maraming reklamo kaugnay ng episode nito noong Hulyo 24, 2026. Ayon sa ahensya, nakitaan umano ang naturang episode ng mga hindi angkop na eksena at mga pahayag na itinuturing na may bahid ng diskriminasyon sa lahi at kulay ng balat. Dahil dito, naglabas ang MTRCB ng Notice to Appear para sa GMA, Network Inc. at ABS-CBN Corporation. Naging sentro ng reklamo ang Memerimar, segment kung saan binugahan ni Vice. Ganda ng tubig sa muka. Ang Baby Dolls member na si Johaira, Morris bilang bahagi ng isang skit, sinundan pa ito ng linyang, "Anong nangyari sa'yo? Ba't nagputik ka?" Na ikinabahala ng ilang netizens dahil iniuugnay umano ito sa kulay ng balat ng dancer. Bukod dito, hindi rin ikinatuwa ng ilang manonood ang eksenang binuhusan ni Ion Perez ng lugaw ang bibig ni Vice Ganda, na ayon sa kanila ay hindi angkop para sa isang family noontime show. Sa 2 pahinang Notice to Appear, sinabi ng MTRCB na nakatanggap sila ng maraming reklamo mula sa publiko at isinama rin ang ulat ng kanilang Monitoring and Inspection Unit bilang bahagi ng kanilang pagsusuri. Juyot kaway hensyen sisiyasatin nila kung may paglabag ang programa sa Section 3 ng Presidential Decree No. 86 na nagbabawal sa pagpapalabas ng mga programang salungat sa batas, mabuting kaugalian, kaayusang pambayan, tuni moralidad ng publiko. Batay sa kautosang nilagdaan ni MTRCB Chairperson Lala Soto, inatasan ang mga kinatawan ng GMA Network Incos at ABS-CBN Corporation na humarap sa Hearing and Adjudication Committee ngayong Hulyo 29, 2026, alas 10:30 ang umaga sa tanggapan ng MTRCB. Inatasan din ang mga respondent na magsumit ng mga kinakailangang dokumento bilang patunay ng kanilang autoridad na kumatawan sa mga kumpanya. Bago matapos ang episode ng It's Showtime noong Hulyo 25, 2026, nagbigay ng pampublikong paghingi ng paumanhin si Vice Ganda. Kaugnay ng kanyang mga naging biro noong nakaraang araw, sinabi niyang wala siyang intensyong makasakit ng damdamin at humingi siya ng paumanhin sa mga taong naapektuhan ng kanyang mga naging pahayag. At kilos, nagbabala rin ng MTRCB na kung hindi dadalo ang mga respondent sa itinakdang pagdinig, maituturing itong pagtalikod sa kanilang karapatang magharap ng ebidensya at depensa. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang magiging resulta ng pagdinig at ang magiging pasya ng MTRCB kaugnay sa mga reklamong isinampa laban sa It's Showtime.